Ayan. Nakakaba kasi ang daming tao. So, yun po. So, magandang gabi po ulit. Sino na-bless sa ating praise and worship team? Amen. So, bago po tayo mag-start, wait lang po. Ayan. So, bago po tayo mag-start, announcement muna po tayo. So, sino po dito yung naka-attend ng first simbang gabi? Ayan. So, nadinig ko kay Pastor, meron atang may premyo daw yung nakatatlo. So, hopefully, umattend kayo sa pangatlo kasi sa pangatlo, hindi lang Puto Festival, meron din tayo yung sa Parol. So, first ever yon ng OCW. So, hopefully, maka-attend po tayo. So, yun, December 17 po yung next natin, 6 p.m. din po. Okay po, so announcement po natin. Yun, nakakatuwa po kasi ang dami natin ngayon parang Sunday. So hopefully, every Wednesday, ganito, hindi lang this December. So, ayun po, hopefully magkaroon tayo ng time para makapag-invest and invite. And then, sino po may mga dalang notebook at ballpen? Maraming wala. So, clue yan sa mga gustong magregalo, ha? Darating na Pasko, notebook at ballpen. Para next year, lahat may notebook and ballpen na. So hopefully, may makatugon sa ganyang gift para sa ating congregation. And then, meron din po tayong online service. Same time po ng ating church. So hopefully, yung hindi po makaka-attend, due to some reasons, ay manood po ng live and subscribe na din po sa ating YouTube channel. Ang ating YouTube channel po ay, huling check ko kanina is 888 subscribers na po. So, kung imamat natin, nasa 100 plus na lang ang kulang. So, hopefully by January 1, kasi alam ko, ano ni Pastor yun parang this year dapat maka 1K. So, may ilang days na lang tayo. Ayan. So, 888 na ata yun. 888 na. So, hopefully, by January, maging 1K na yan. So, yun po. Maraming salamat po. And, ayun. So, we can proceed na po sa ating day 2 ng ating simbang gabi. Sino ulit ang naka-attend ng day 1? Ano ang topic ni Sister Shane? Love. So, love. So, tonight po, ang topic naman natin ay life. So, discovering the life. Okay? So, let's start na po. Maupo na po tayo ng maayos at makinig po. So, Lord, please guide me na lahat ng aking sasabihin po ay pawang para po sa iyong kaharian, Lord. Yun lamang po. So, yun po. Let's start na po. So, ang routine po natin each week, hindi po tayo siyam na gabi. We only have 3 Wednesday. Yung normal midweek service natin, gagawin natin simbang gabi. And sino po ang excited? Yan. So, each week po, we will unwrap a gift from God. Kaya, mas exciting ang bawat Wednesday. So, last week is love. This week is, tonight po is life. And next week is joy, which is by Sister Marilu po. Ayun po. So, we are on the second night of simbang gabi. And the topic is accepting the gift of life. So, later din po, we will have a anointing of oil or for the sick. Mamayang after po ng preaching. And on the third night, ang sabi ko nga po kanina, December 17, ay last day ng simbang gabi. So, yung may kakayanan pong makapagdala ng kahit anong kakanin kasi usually po, Puto Festival po natin yon. So, kung meron pa po kayong blessings, idali nyo na po dito para mapagsalo sa luha na po natin. Which, addition po yon sa mga kung anong meron na po tayong na nakaprepare. Ayun po at that is the spirit of giving and sharing. Then, yung nabanggit ko nga po kanina, you will also have our very first Parol Festival announcement of winners. So, alam ko merong 3 mananalo ata kung hindi magkakamali. So, yun po. So, on our 10th year, nagkaroon na tayo na-establish natin yung simbang gabi. And on the 10th year, na-establish naman natin yung parol. So, I believe by the next few years, meron tayo ulit bagong exciting na iintayin for the celebration of Christmas. Ayun po.
So, yun po. Let's begin. So, Christmas begins with Christ. Kung wala si Kristo, walang Pasko. Kaya ano yung laging nire-remind sa atin ni Pastor? I think last Sunday, ang sabi niya, wag nating isi-shortcut ang Christmas. Kasi the more na sinashortcut natin ng Christmas, lumalabas na Xmas. So, kinocross natin yung reason bakit meron tayong Christmas. So, lagi po natin tandaan yan dahil kung walang Kristo, walang Pasko. Ayun po. So, sana po maliwanag po yan. At kung walang Kristo, wala ding unang Pasko na sineselebrate. So, let's review. Sa first night, Discovering the Gift of Love by Sister Shane. Natagpuan nyo na ba ang tunay na pag-ibig? Amen? So kung natagpuan nyo po, ano po iyon sa mga naka-attend? At I think sa mga members. Ano yung unconditional love na tinatawag? Ayun, agape. Buti naman, on the 10th year. So agape, kind of love. Yun. So, at ano yung key verse natin sa love? John 3:16. Alam na natin yan. For God so loved the world that He only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, yun po yung unang Pasko, kumbaga, yun yung first gift, yung si Christ na si Kristo po ang unang regalo sa atin. So, yun po. So, meron din po tayong 4 types of love in the Bible na usually po na misuse o na-abuse. I think alam niyo na rin to. So, first is eros love. So, usually po ay tinatawag siyang sensual love or yung parang love na nauubos. Usually, ito yung mga sa kabataan, yan, mga crush, mga boyfriend, girlfriend, erotic love or sexual love. Itong love na to is selfish, ika nga, di ba? Parang laging may self-benefits. So, kung mahal mo ang sarili mo, kung may kasintahan ka na, usually, di ba, ang sinasabi nila, actually, hindi ko naman to sinabi nung nag-jowa ko dati, pero ang sabi, gagawin ko lahat, mapasagot ka lamang. So, di ba po, yun yung mga, mga quotes dati, mga pang ano yan eh. So, dapat ang sagot nyo sa mga, siguro mas, sa mga youth eh, maghintay ka. Kung mahal mo ko, dapat hintayin mo ko. So, yun yung, eto po, based on experience lang po ito ha. So, kung may tama mali, but I believe na with the guidance of the Lord, most likely puro tama po yung masasabi. So, ang sabi nga namin is, been there, done that. So, natuto rin po kami dyan sa eros love. So, yun po. So, pangalawa naman po, meron po tayong tinatawag na philos love or social love or friendly love. Ito naman yung love na tumatabang kalaunan. I think mapapansin to ng mga youth na, di ba, may friends kayo no elementary, tapos pag hindi na kayo classmate, nawawala na yon. Tapos may bago kayong friend ngayon ng high school, so after mag-college, mawawala na yon. So, ganun siya. Ganun yung social love. Ika nga, the more na you're within the social society na yon, nandun yung love. Pero the more na naalis ka na doon o natanggal ka na doon, unti-unting mag-fade yun. So, yun po yung social love or friendly love. Ang next naman po natin ay storge love or storge. So, ang ibig sabihin naman po nito ay dinidescribe niya ang familial love. So, ang love between parents and children and brothers and sisters. Yung brothers and sisters po na to, pwede natin siyang i-consider yung church. Kasi di ba po, ang tawag po natin is brother and sister. So, family rin po kasi tayo dito sa church. So, we can consider this as storge love. And take note po natin, ang unang tatlong love ay laging umaasa o naghihintay ng kapalit para sa pansariling pakinabang. Or minsan, nakakapagod. So, ano yung napansin nyo sa first 3 love? Di ba, limitado lang. Hindi siya laging meron, minsan wala, minsan 20%, minsan 50%. So, iba-iba. Hindi siya
yun nga, hindi siya unconditional. So, before we proceed for the next one, ang huling kind of love na tinatawag natin ay, yung last week topic is yung agape kind of love, which is unconditional love, or sacrificial love, or selfless love. So, ito ang love na ipinakita ng Diyos sa tao at sa kanyang anak na si Jesus. At nais niyang gayahin din natin ito. I call this love na nagpapalaya. Nagpapalaya ha, hindi nagpaparaya. Nagpapalaya. Kasi nagpaparaya, pwedeng tao kaya magparaya eh. Pero yung totoong pagpapalaya is si Lord lang ang kayang gumawa nun. Amen po ba? Ayan. Kasi nga kung hindi ka man kaibig-ibig, pero inibig ka niya, so do the same with others. Hindi ito yung tipong na manhid. Kung mas malaki ang love mo kaysa sa sakit na meron ka. So, sabi sa isang quote, I think quote, sana to ng mga mister, no? Sana. Sana ang love para na lang exam. Kahit gaano kadami ang mali, yung tama pa rin ang binibilang. So, sana, no? Pero hindi eh. So, agape kind of love kasi yon. Ang ibig sabihin, kahit anong maling ginawa mo, si Lord, tama pa rin ang titingnan niya sa iyo. Kasi sabi nga, di ba po, kung sino ang una ay nahuli, ang sino ang nahuli ay nauna. Ibig sabihin lang po nun, walang tinitingnan si Lord kung ano yung nabigay mo o nabigay niya. Si Lord lang ang kayang tumingin sa atin ng equal. Walang kinikilingan. Yun ang totoong walang kinikilingan na pagmamahal. Amen po ba? Ayan. So, let's move on. So, recap lang yung last week. So, let's move on to the second night. It's the life accepting the gift of life. So, as informed earlier, meron po tayong anointing ng oil for the sick. So, yun po. Question po. Kamusta po ang inyong buhay? Kamusta po ang buhay? Okay naman. So, kung di ako nagkamali, 14 days na lang bago ang Pasko. So, very excited. Actually, kanina, nung wala pa ganong ay ko, kayang-kaya kong mag-preach. Kaso nung dumami na, medyo gusto ko na magtago sa likod eh. So, pero syempre, igagayat tayo ni Lord. So, actually, nakakatuwa lang kasi mukha tayong Sunday. So, hopefully nga, by after ng simbang gabi, tuloy-tuloy natin. Kaya naman po pala eh. So, tuloy-tuloy po natin na hindi man every Wednesday, at least twice a month na kapag Wednesday midweek service ka, di ba po? So, ayun po. So, tanong po ulit, kamusta ang iyong buhay? Exciting po ba? Maayos? O walang kabuhay-buhay? So, hopefully, maayos tayo. Yes. So, ang dapat na response natin sa tanong na ito ay always na tanggapin natin ang buhay. Mapamahirap man, maginhawa. Kasi ang buhay po talaga, hindi hindi yan pagsilang mo, nasa taas ka na di ba? So, minsan pagsilang mo, nasa mababa ka, tapos then, angat ng konti. Siyempre, lahat yon with the guidance of the Lord. So, lahat naman yan, dinesign yung buhay natin, buhay nyo ni Lord. So, lahat yan, may patutunguhan. Ang ano lang natin is yung kailan. Kumbaga, when is it? When tayo susunod sa Lord. Yan po. So, the second gift is actually God's quality of life. So, nung unang narinig ko to, pumasok sa isip ko, gaano nga ba kaganda o kaginhawa ang sinasabing God's quality of life? Kasi, di ba po, pag sinabing God, di ba po, the highest, kumbaga, the happiest, or pinakamaganda. Tapos, quality of life. So, kung iisipin po natin, gaano kaya kaganda yung pinipicture ni Lord na dapat buhay natin. So, kasi tayo, limited yung isip natin eh. Pero si Lord, alam niya kung gaano niya nilatag yung pagiging, yung buhay natin, ng buhay ng bawat isa. So, yun po. So, the second gift is God's quality of life. So, we'll start digging on the word. I think, alam niya rin to. Zoe. At ano nga ba ang meaning nito? Actually, may tatlong biblical Greek word na related sa topic na to. Ang bios, actually, mahirap yung isa eh. Suke, tama po ba? And Zoe. Yan po. Ayun po. So, punta muna po tayo sa una, which is bios. So, bios, the Greek word refers to the life of the physical body
and is where we get the word biology. So sa mga youth, kung ako kasi medyo pass ako so medyo hindi ko na matandaan. Bio is study of life. Logos actually is study, kaya siya biology. So ganun siya nagawa. So ang ibig sabihin po dito sa bios ay study of living things, or under din sa kanya is study of human life. So human life po hindi yung buhay ng iba. So wag po nating aralin yung buhay ng iba. Ang biology po ay buhay ng mga nabubuhay sa mundong ito. Okay po? So nililinaw ko lang po. So based on Luke 8:14, ang sabi diyan is the seed that fell among the thorns stands for those who hear and choked by life, born less or rich. So, ang binabanggit lang po dito, yung mga hindi po nakakadinig or umu-obey sa salita ng Lord ay nacho-choke or naghihirap kasi mas nababaliwala nila si Lord. Siguro, minsan sobrang daming pera, sobrang saya, or pleasure na hindi na niya kaya mag-mature. Ang nangyayari lang, kung ano lang yung material things na meron siya, dun lang siya sumasaya. So, yun po yung sa bios, study of living things actually. So, proceed po tayo sa number 2, yung pronounced as suke. The Greek word here refers to the psychological life of the human soul. That is mind, emotion, and will. It is where we get the word psychology. So sabi sa Matthew 16:25, for whoever wants to save their life will lose it, but whoever lose their life for me will find it. So, di ba po, kulang, actually kahit sobrang iyaman mo, parang may kulang, di ba? So, ganun po yung nangyayari sa atin. So, kapag hindi natin follow si Jesus o hindi natin inobey si Jesus, kahit po gaano tayo kayaman, gaano tayong kasaya, may certain portion po doon na hindi tayo kompleto. Kasi nga po, wala si Jesus. So, naano ko din dito yung, di ba nga pag sobrang yaman ka, tapos, yan, sobrang yaman mo, siguro wala ka ng time sa sarili mo nun. Kasi more on siguro puro business ka, wala kang ibang ginagawa kundi business, social. So baka yun yung time na hindi mo na nakikita na hindi ka na nakapagsimba, di ba po? So yung mga normal na, tayo nga po, di ba po, minsan nagkakapasok pa tayo ng linggo para lang para makompleto yung salary. Paano pa kaya yung kung kumita is sobrang laki? So baka minsan yung linggo na di-disregard na nila to comply para do sa mga businesses nila. So yun po ang number 2. So number 3 po, ito po yung is Zoe. Here the Greek word refers to the uncreated eternal life of God, the divine life uniquely possessed by God, God's life or spiritual life. Ito ang buhay na nasa Diyos na ibinibigay niya kay Adam and Eve pero nawala dahil hindi nila kinain ang tree of life. Kaya ito'y muling ibinalik sa pamamagitan ni Jesus para maipasa niya sa mga taong tatanggap sa Kanya. So, John 1:12 po, ang sabi po dito, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. So, di ba po, masarap umasa kung may ipinangako or may sinabi sa'yo. Di ba po? Kasi sinabi sa John 1:12, those who believe, ang condition lang naman dun, maniwala ka sa akin and you will be children of God, di ba po? Wala naman pong ibang condition eh. So, di ba po, pangako ni Lord yun. So, kung walang pinangako, ba't ka aasa, di ba? Tama po ba? So, tanong ko lang dito, siguro sa youth, sino dito yung mga hindi pinasa, yung mga pinaasa? I think, normal ata sa mga teenager. Kasi ako dati, madami ata akong pinaasa. Hindi, joke lang. Madami ata akong inasahan. Kaso walang dumating. So, yun po.
So, yun po. So, usually, kaya sinasabing pinaasa, normal po yan kasi tao po tayo eh. We could say anything na makakakuha ng attention, pero end of the day, hindi natin siya magagampanan. Pero kay God, all promises will be given to you as long as you obey Him. So, di ba nga po, may tinatawag tayong in God's time. So, in God's time, ibibigay niya yon. So, walang nakakaalam nun. Kahit si pastor, hindi alam yon. Dahil ang nakakaalam lang nun ay si Lord. Amen po ba? Amen. So, brothers and sisters, God promised you to have a God quality of life. But on the contrary, iba ang gusto ni Satanas sa'yo. So, ang ating key verse po, pwede niyo po ba ang sabayan? John 10:10. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life, Zoe, life in all its fullness or completeness. Ganyan po sinabi sa John 10:10 yung binabanggit kanina on the contrary. So, ang sabi po, ang magnanakaw yan. So, pwede siyang pumatay at pwede siyang mandirisoy o manira ng buhay. Pero ang sabi dyan, I, Jesus, have come in order that you might have life, Zoe. So, yung sinasabi niya na God's quality of life. So, dyan, binanggit niya na meron akong promise sa inyo na I will give you the God quality of life. So, yung binanggit po sa John 10:10. And alam po natin, as long na nasa Bible, it will be come true or totoo po lahat ng sinabi ni Lord. Amen po ba? Amen. So, tingnan natin po yung picture. In Greek means of Zoe. Ayan. So, it's often referred to as abundant life or good quality of life. Ito ang ginamit na salita to describe the kind of life na pwede mong matanggap kay Kristo. So, di ba, pag nadinig niyo po ba yung abundant, ano po bang pumapasok sa isip niyo? Mayaman, baga, sagana, umaapaw, parang di nauubusan. So, yan yung sinasabing quality of life ni God para sa atin. So, hindi man tayo sagana sa pera, pero sagana ka sa pagmamahal ng iyong pamilya. So, hindi niya literal sinabi kung alin doon, pero lahat tayo, meron tayong kind of abundant life based on Jesus' promises. Amen po ba? Amen. Next po, God values life. Yan po. Mahalaga ang buhay mo sa Diyos. Kaya nga binigay niya sa 10 utos sa Deuteronomy 5:17, thou shall not kill. Yan. Maiksi pero malinaw. Di ba po I think ako rin po yung nag-preach noon sa Enjoying Life Under God's Authority Part 7. Ang instruction lagi ni Jesus sa atin is maiksi pero malinaw. Hindi siya yung parang magdadalawang isip ka, ito ba yung utos ni Lord? Kasi very short pero very clear. So, thou shall not kill. Huwag kang papatay. Kahit ano, basta huwag kang papatay. So, napakalinaw po nun. So, ayun. Ito ay para protektahan ang bawat nilikha niya. Ayaw ng Diyos na isa sa atin ay mapahamak or mamatay. The question is, do you also value your life? How do you see your life 5 or 10 years from now? O, kala nyo, interview to Hindi siya interview sa job So, pati sa church, ganyan yung mga tanong. So, how do you see your life 5 or 10 years? Ano to Hindi nga, sabi ko nga, hindi siya sa work. Sa church. Siguro, pwede nating sabihin sa church. How do you see yourself or your life pag 5 or 10 years ka na sa church? Anong tingin niyo? Siyempre, going abundant. Kasi yung promise ni Lord, di ba? So, pag nasa church ka, you will go abundantly. Hindi man one time, big time, progressively, di ba po? So, yun po, isa sa mga parang promise ni Lord is lagi siyang nandyan, di ba? So, hindi tayo pagkukulangin. Una, sa pagkain, financials, pagpapaaral ng mga anak, kung sa may mga anak. Sa wala naman, yung mga walang anak naman, parang yung sa tito ko, pinag-aral kami. So, ganun mag-design si Lord. Kung dumating sa point na hindi kayo kayang pag-aralin ng mga magulang nyo, may isa siyang ibe-bless na pag-aaralin kayo. So, I'm one of the living proof po na pinag-aral lang po kami since grade school. Siguro mga grade 5.
nag-start na po akong pag-aralin ng tito ko. So, hindi lang po isa, ha? 6 kami. So, thank you po sa buhay ng aming nagpaaral sa amin. And syempre, thank you kay Lord kasi dumating pa sa point na akalain nyo, nakapag-private school kami, 6. Diba? So, very, very blessed. Kumbaga, hindi man sila nabigyan ng anak, I think kami yung kinonsider niyang anak while we are studying. So, ganun mag-design si Lord. Hindi kayo pababayaan. Lalong-lalo na po ang pamilya niyo. Amen po ba? Amen. So, ayun. Gusto ng Diyos na bigyan ka ng good quality of life. Gaya ng magulang sa anak. Gusto niya na magkaroon ka ng maganda, sagana, at mayaman na buhay. At sa usaping pamilya, responsibilidad din natin ang mga magulang na protektahan ang mga anak nila. Kaya dapat disiplinahin habang bata pa. Dahil ayaw natin silang mapahamak, maging mahirap or worse, mamatay ng maaga. Kasi nga si Lord, God values life, di ba po ba? Amen. So, kung si Lord ganun mag-value, I believe na yung mga magulang, ganun din nila binavalue yung kanilang mga, buhay ng kanilang mga anak. Amen po ba? So, nirelay ko lang yun sa example is yung, nung nabasa ko to, naisip ko yung buhay ko na nakaraan. Actually, napag-usapan namin ng wife ko to na, syempre, kung kuwari niyo po kami, napagdaanan namin not in so good terms po, umbaga. Pero, since na-bless kami ni Lord, as much as possible, we don't want po na ma-experience ni Shana yung na-experience namin. Kasi ganun po ang magulang, di ba po? Ba't mo ipapa-experience yung na-experience mo kung kaya mo nang mabuhay ng mas magaan or with the guidance of God, di ba po? So lahat ng magulang naman, ang lagi nilang gustong maging sa mga anak nila is makagraduate, yan, magkaroon ng trabaho. Actually, hindi na nga sila naghahangad ng parang, yung parang after mo, pag nagka-work ka na, tulungan mo kami in 5 years. Kasi pwede nilang sabihin yon, pero kayo mismo, kung gusto nyo mag-asawa kayo, di ba? So, ang inaano lang naman ng magulang natin is ginaguide tayo para hindi natin ma-experience yung mga na-experience nilang hindi maganda. Amen po ba? Amen. So, ayun po, ang utos, based po sa Ephesians 6:1-3, children, obey your parents. Ayan, saktong-sakto to sa mga bata. Sa Shana, you listen ha? Obey your parents, lalo sa mga, I think, applicable din to sa mga youth. So, dapat sinusunod natin ang magulang. Hindi mag-discipline yan if tama lahat ng ginagawa mo. Amen po ba? Kasi wala namang perfect, perfect life eh. Kaya ka nga sinasabihin dahil may mali or na-experience na niya na mali. So, yun. So, love your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Pero, nakapagtaka, parang baliktad na, no? Parang, parents, obey your children, no? Lalo sa mga bata, no? Pag I want tablet. Aba, mamadali ka pa, bigay mo yung tablet para lang di umiyak. Pero, end of the day, tao tayo so may puso tayong medyo, So, minsan, ino-obey natin yon, pero we make sure na may matututunan siya sa bawat ganong pag-uugaling ginagawa niya. Amen po ba? So, question, mga anak, mahal niyo ba ang inyong magulang? So, sino mga may magulang dito? Yeah, halos lahat. Meron pa. So, obey your parents. Hindi pag sinabing matanda ka na, may trabaho ka na, hindi mo na susundin. Ang sabi ni Lord, obey your parents. Hindi naman niya sinabi, obey your parents until 30 years old. Walang ganong sinabi si Lord. Ang sabi niya, obey your parents. So, from the day you were born until nandyan sila, you need to obey them. Kasi utos ni Lord yun. Amen po ba? So, maraming mga tao ang dumanas ng mahirap dahil hindi sinunod ang kanilang magulang. So, hindi naman 100% na parang lahat ng sinasabi ng magulang ay tama. Pero most of the time, tama. So, yun po yung binabanggit po doon. So, question number 2. Mga anak, gusto niyo ba ng blessing? Sa mga youth at mga bata, gusto niyo po ba ng blessing? Yes. So, ang sabi dito, verse 2 and 3, honor your father and mother.
This is the first of the 10 commandments and ends with a promise na if you honor your father and mother, you will have a long life full of blessing. Sabi po pag sinunod mo ang iyong nanay at tatay, haba yung buhay. So wag po kayo maniniwala sa pansit. Na pansit ang pampahaba ng buhay, mali po yun. Sundin nyo ang inyong nanay at tatay. So hindi porket mahaba ang pansit, hindi po, wala pong ganun. So lahat ng mayaman dapat nagpapansit na lang, di ba? Para humaba po. So hindi po. Ang sabi ni Lord, honor your mother and father. So yun po. Dahil kapag ino-honor mo ang iyong father and mother, ibibless kayo ni Lord. Amen po ba? Amen. So listen, ang gift of life ay napakalaga sa mga bata o kabataan. Kaya nga di ba, marami ang nanghihinayang kapag ang namatay ay bata. Actually, totoo to, no? Pag may mga news na parang namatay yung sanggol or something, parang iba yung effect. Kasi nga parang wala pa siyang muwang, nawala na siya sa mundo, so hindi niya na-experience yung God's quality of life na binigay sa kanya. Amen po ba? Amen. So kung ayaw mong sumunod, ikaw mismo ang magkapahirap at magkapaiksi ng buhay mo in the process. So kung susuway ka sa iyong magulang, maaaring magkaroon ka ng sakit dahil sa bisyo or mapaaway ka dahil sa sumali ka sa mga sindikato or gang, or yung pinakamaano is yung suicidal. So masyado mong kinimkim lahat, hindi kahit payo ng magulang hindi mo sunod. So nag-end up suicidal ang nagiging approach ng ibang mga tao. Amen po ba? So warning, ang ibigay ang lahat ng gusto ng anak na walang kasamang disiplina ay hindi tunay na pagmamahal. Kasi nagiging spoiled brat or pasaway. Parang sa kantang, nanay at tatay, so lahat, kasi doon, di ba, nanay, tatay, gusto ko tinapay. So lahat doon sinusunod. Di ba po? So dapat, i-revise na lang natin yun, no? So ibahin natin yung tone. Pero ang ibig lang naman sabihin doon, not all the things shall be given to sa mga anak siguro, kumbaga, as magulang naman, alam natin yung sobra na, no? So, alam din natin yung tama lang. And alam natin paano i-disiplina yung sarili nating anak. Amen po ba? Amen. So, Proverbs 29:15, a spanking or palo or discipline and a warning produces wisdom. But an undisciplined child disgraces his mother. Sakit sa ulo ni nanay ang batang undisciplined. Kasi gagawin niya ang gusto niya. Sabi, so sabihin, paluin mo. Pero warn them na you need to gain wisdom. So actually, na-apply ko siya sa buhay namin na every time na pag hindi na ma-discipline si Ashana, pag pinalo ko siya, iyak. Tapos after some time, sasabihin ko sa kanya, bakit ka ba pinalo or ba't ka ba umiyak? So, para end of the day, bata pa lang, alam na niya yung, okay, kaya pala ako pinalo dahil ganito. So, ganun tayo dapat mag-discipline. Hindi naman sinabi na, sabi nga ni Lord, di ba, we need good spanking ang tawag. Tama po ba? Amen. So, next po, Proverbs 13:24. Whoever refuses to spank his son hates him, but whoever loves his son disciplines him from early on. Sinabi dito early on kasi mas effective at mas madidisiplin mo ang tao or ang anak mo kapag bata pa. Isipin mo, wari mo, ang anak mo, nagtatrabaho na, hindi mo na madidisiplina yan. Kasi kumikita na yan, ang end up pa niyan, aalis pa yan, di ba? So dapat bata pa lang, ma-discipline natin siya according to God's will. Amen po ba? Amen. So, yun po. Share ko lang, nung high schools. So, since share ko lang regarding sa discipline, ng pagdidisiplina sa atin. So, iba-iba kasi tayo ng uri ng pagdidisiplina sa anak. Pero dapat may basis of standard. Yun yung binabanggit sa Proverbs 13:24. Share ko lang nung high school. Hindi ako nagkamali, high school. So, first and second year. So, di ba, sabi ko nga po, pinag-aral lang kami. So, wala kaming pera para dati yung bata pa kami, may PlayStation 1 or 2 ata yun. Alam ko, nakwento ko to last few weeks kila pastor eh. So, ang nangyari, si Lord, blines ako ng mga kaibigang
mayaman. So nililibre ko. So ngayon pumunta kami, naglaro kami. Tapos, may kumatok dun sa laruan. Pagbukas ko, lolo ko. So simula dun sa pinto ng laruan hanggang sa bahay namin, pinapalo ako. So ganun ang pagdidisiplin dati. Sobrang sakit kasi siguro mga 100 meters yun pinapalo ako So syempre, bata pa ako noon, wala akong pakialam sa paligid. Alam ko lang, pinapagalitan ako at mali yung ginawa ko. So yun, I think kung hindi namin naranasan yung, one of the experience lang yun. So kung hindi namin naranasan yun, siguro, baka gamer na lang ako or baka nag-a-addict na ako sa mga laro o nakipagpustahan pa. Baka ganun yun nangyari kasi walang nag-guide sa'yo Siguro dahil kaya ginawa ng lolo ko yun, kasi di ba pinag-aaral lang kami. So kung magbubulakbul ka lang, sa bahay ka na lang, kaya wag ka na lang mag-aral, di ba? So ganun yung parang experience namin. So good spanking yon kahit mga 100 meters yung pinalo sa akin. So yun po. So ang next po natin, Proverbs 22:6, train up a child. O sabi dito, train up a child hindi gurang na. In the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kapag ate at kuya ka na, nasa tamang edad na, hindi na natin sila pananagutan kasi ang focus natin ay mga nakababata. So di ba, I don't know if anong bansa na kapag 18 ka na, you need to live by yourself. Aalis ka na sa family mo. So di ba, kung ganun yun, siguro kung US yun, 18, di ba? 18, kailangan mo nang magtrabaho sa sarili mo. Dito nga, 18, minsan alas 10 tulog ka pa di ba? So, sobrang na nga ni Lord sa mga Pinoy Sobrang mabait na ni Lord kasi iba yung hospitality, iba yung love ng mga Pinoy na magulang sa kanilang mga anak. Di ba po? Amen po ba? Amen. So, pagdating sa love, madalas na nami-misinterpret ng mga anak ang mga magulang. Kasi akala nila, hinihigpitan sila. Gaya ng sabi nga ni Balagtas, o pag-ibig, pag pumasok sa puso, nino man, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Siguro yung mga 70s, mga nadali nitong nitong mga ni Balagtas na to. So, ganun yung parang mindset, no? Minsan nami-misinterpret nila yung paghihigpit ng kanilang magulang. So, hindi po lagi. Siguro, kailangan nyo lang mag-isip, ba't kaya ako pinalo? Tapos mariremind ka, a few minutes earlier, kasi ginawa ko pala to. So, kailangan, once na pinagalitan ka o pinalo ka, hindi ka dapat mag-rebel or mag-rebellion. Tingnan mo muna sarili mo. Bakit ka dinisiplina ng nanay at tatay mo, di ba? So, kapag sa love naman, kapag na-in love si nene or totoy, ipipilit yung ipipilit yung gusto nila. Pero sa totoo lang, hindi po tayo mahigpit. Kundi nais natin silang maging wise. Marunong sila sa buhay para hindi sila maging mahirap. Amen po ba? Amen. So, sa mga nagkaplano na mag-asawa or nagkaplano na mag-boyfriend, girlfriend, ito po ang payo ng Diyos. Proverbs 24:27, don't build your house and establish a home or your family until your fields or your job are ready and you are sure for your security that you can earn a living. In short, wag magmadali. So ano bang sabi ng ang sabi dito, wag kang magmadali. So sino ba yung ang based din to sa mga So example, may nakagraduate ka na, tapos nag-asawa ka na. So nandun yung diploma, pero I think we need to make sabi nga bawi Bumawi lang kahit papaano sa magulang kasi ikaw gumugol ka ng ilang taon mo tayo nag-aral? Elementary, 6, high school, 4, 5, college. So around 15 plus. Hindi ako nagkamali. Tapos may review pa yon. So ilang years yung pinag-aralan mo, tapos mag-aasawa ka na the next year. Di ba? Hindi ko naman pero ang sinasabi dito is more on guidance. So sipin mo, 17 years ka nag-aral, hindi ka man lang bumawi. Kahit sa sarili mo, bumawi ka man lang, ganyan, or sa magulang mo, mapaayos mo yung bahay. So ako, naging is nagbayad kami ng mga utang. Diba? So kahit man makaalis ka man sa poder nila,
nawalan sila ng problema. Hindi nadagdagan pa ng problema. Di ba po? So, ganun dapat tayo sa magulang natin. Na pag nakagraduate tayo, makapag-work, tapos kahit papano, makatulong sa magulang, huwag tayong maging sakit pa ng ulo. Ang laki mo na, sakit ka pa ng ulo. Di ba? Parang ang hirap, nun. So, dapat maging good example tayo, lalong-lalo na nasa church tayo, make sure na maging good example tayo sa mga youth o sa mga bata. Kasi, tulad yan, yung mga bata na yan, may mga, gusto ko maging si Brother Alec. Kasi gusto mag-multimedia or something. Parang ganon. Kumbaga, may iniidolo. So, as much as possible, we try to show them a good example. Amen po ba? Amen. So, dito, sinabi kanina, nakapula kasi dito yung magmadali. So, sample namin dyan yung parol. Yung parol namin. Huwag yung madaliin. So, ibig sabihin man nun, nagawa naman namin. Pero syempre, quality-wise, medyo hindi masyadong maganda. We admit naman. Pero ang consequence kasi nun, tulad nun sa amin, di ba, ang group ko ako, si Ate Healthy, sila Christine. So ako, meron na akong asawa at anak, natatrabaho, si ate ganun din. So, ang gusto lang namin paiwati dito, yung time kasi, pag ganito ka na, limited. Sobrang limited na siya. Hindi tulad pag youth, mas marami ka pang oras, tsaka energy, di ba? So, sino yung mga magaganda yung gawa? Di ba yung mga youth, tama ba? Sure ako dyan, yung mga may mga asawa at anak, siguro nag-contribute lang, cheer lang ginawa. Malalaman natin yan sa next Wednesday. So, dapat may criteria sa ganun eh. Sa judging. Dapat sa judging malaman kung talaga ba nag-contribute yung mga So, yun po, yun yung gustong ipahiwating, So, huwag tayong magmadali. Kasi the more na nagmamadali, ay kasabihan, mga madali ang matusok ay malalim. Parang ganon. So, ganon. So, kung nagmamadali ka, mas mapapahama ka. Yun lang naman yan. So, sabi nga, kung gusto mong maghirap, huwag kang mag-aral ng mabuti. Huwag kang graduate at mag-asawa ka ng maaga. Pero kung ayaw mo maghirap at gusto mo magkaroon ng magandang buhay, ang payo ng Bible, ang pwede lang mag-boyfriend, girlfriend ay yung may mga trabaho. Amen? Amen. Totoo yan. Been there, done that. So, kasi di ba, kung wala kang trabaho, ano pa yung date nyo? Hiningi mo sa nanay, tatay mo. Kasi na-experience ko rin, nanghingi din ako eh. So, hindi siya magandang example, no? So, nagde-date kayo, ang gamit nyo, pera ng nanay nyo. Di ba? So, kaya ako nun, kahit maraming nag-ayang mag-date sa akin, sabi ko, joke lang. At, joke lang po yan. So bakit? Para kahit pa paano, yung mga gusto nyong gawin, ay hindi nyo naiasa sa magulang nyo. Kasi, di ba, ang magulang nyo, nagtatrabaho yan para sa iyo, hindi para sa jowa mo. Di ba? Totoo naman, di ba? Ayan, so, si Ashana, mga 25 yan, magjojowa. So, ayun. So, para may pang-date or may pang-gastos tayo. At hindi tayo aasa sa ating magulang. So, sa ganon, kung totoong nagmamahalan kayo, hindi kayo magiging pabigat sa inyong magulang. Kaya nyo tumayong mag-isa. At yan ang tunay na nagmamahal na anak sa magulang. Amen po ba? Amen. So share ko. Sorry marami akong share kasi nakaka-relate eh. So, ito, I think more on for youth, no? So, siguro sa mga youth. Sorry, youth, ha? So, medyo lagayin mo na kayong mga shield. Hindi, share ko lang. So, ako kasi yung magulang ko, nanay tatay ko, mga hindi sila nakatapos. Pero kahit pa paano may work. So, yun nga, na-share ko kanina. So, blinis kami ni Lord na magkaroon ng isang tito na magpapaaral sa amin. Pero minsan kasi, dumadating sa point na hindi sapat yung naipapadala para pag-aralin kaming anim. So, naranasan ko na yun. Nanay ko, pupunta sa tita namin maglalaba. Ako, naglalaba din ako para may pangkain. So, naranasan ko yung ganong kahirap na buhay. Naranasan ko din yung pupunta kami sa tita ko, manghingi kaming tinapay. Di ba? Tinapay para lang may makain kami. Tapos sino dito, pumila sa NFA? Meron ba?
Ako, pumila ako kahit nakakahiya. Pero ganun kami dati na hindi talaga kami well off, sabi nga. Hindi kami well off. So, yung mga ganong simple blessing, we grab. Kasi makakatulong yun para mabuhay kami. So, ganun yung mga pinagdaanan namin. Amen po ba? Kasi si Lord, hindi tayo pababayaan yan. So, laging meron. Hindi man sa sarili mong pamilya, pero meron yan. Mamaya may dumaan dyan, bigyan ka 100. Blessings yun. Pero huwag kang sasama. Kasi pag sumama ka, baka ibang blessings na yun. Ayun. So, yun. So, yung share ko nga. So, kami lahat nakatapos. So, apat kami magkakapatid. Yung panganay namin, nakatapos na, may asawa, may anak. Ako, may asawa, may anak. Yung pangatlo namin, kakakasal lang. Tapos yung isa, nakatapos na rin. So, ewan ko lang kung ikakasal na yun. Pero, yung sabi nga nung nanay ko, biniro ata siya nung isa naming tito. Yung tito ko na yun, doon kami naglalaba dati. So, parang ang biro ata niya, ang galing mo kasi napagtapos mo lahat. Tapos, magaganda pa yung mga kasal. Parang, kasi lagi po silang umaten. So di ba po, kung saan kami naglalaba dati, yun pa yung pumuri sa amin. Parang awkward, di ba? Pero nangyayari yan kasi nga may blessing si Lord sa inyo. So ganun yung gusto kong iparating na, tulad dati, naglalaba ko yung tita ko. Ngayon, yung asawa ko na naglalaba sa amin. Kaya pumili akong washing. So, hindi, ang sinishare ko lang naman is yung hindi ka laging nasa baba pagkasama mo si Lord. So, angat ka na. Washing lang, sapat na. Ayun. So, yun. Sinishare ko to sa mga youth para mas ma-encourage sila na work hard, pray hard, at maging faithful kay Lord. Graduate. Yun. Lalong-lalo na ang pag-graduate. Kasi, yan eh. Alam nyo ba na diploma is, kahit nakawin yan, okay lang eh. Kasi may record ka sa school na nakagraduate ka. So, kahit saan punta mo, kahit magpunta kang abroad, nga, di ba? Kahit ako, nagpunta akong abroad nun. Na malaki pa lisensya ko. Electrical engineer po ako. Sabi sa akin nung HR, no, we don't recognize that license. Ang nire-recognize nila, diploma. So, di ba? So, the more na may diploma kayo, yan na yung parang edge nyo eh. So, ako may edge na ako kasi meron na akong diploma. So, sa mga youth, make sure, i-aim nyo na magkaroon kayo ng diploma and then, magtrabaho ng konti, tsaka lang kayo mag-BFGF. Ganun lang yun. So, para siyempre, maginhawa yung buhay ng magulang nyo. Kasi, end of the day, kapag may work na kayo, nakapagbigay na kayo, so hindi na nila kailangang mag-work. Kumbaga, bigyan nyo ng time na yung magulang nyo is tumigil sa work para sila naman yung guminhawa yung buhay. Amen po ba? Ang daming nanay nag-amen ah. So yun po talaga yung ko doon. So, paano mo malalaman na ready ka na mag-asawa? Kapag inutusan ka magluto or maglaba, maglinis ng bahay, hindi puro cellphone at gala. So, wala kang dapat reklamo. So, kapag nagre-reklamo ka pa, hindi ka pa dapat mag-asawa. Ako nga, nagre-reklamo pa din ako eh. Pero, hindi, ibig sabihin ko lang po, kahit may asawa ka na-experience kayo, what more kung bata pa kayo? Kasi kapag mga bata, medyo konting ganito lang, selos, away, iwalay na, babalikan after 3 days. So, sa relationship, pag nag-asawa kayo, walang ganun. Pag nag-away kayo, sa labas ka lang matutulog. Pero the next day, sa loob na. So, ang ibig ko lang sabihin, hindi ganun kadali ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa, sabi nga, is parang commitment yan eh. So, kapag pinag-isa kayo ni Lord, wala nang magpapahiwalay sa inyo. So, to ensure na tama yung taong pakakasalan nyo, yun, spend time together na yun, nagtatrabaho na kayo para makita nyo din. Hindi naman kailangan na after work, mag-asawa na kayo agad. Hindi eh. Kasi kailangan nyo kilalanin yung sarili nyo. And when you think you give back na sa family mo, syempre sa church, and sa sarili mo, you think kaya mo na, sabi nga kanina, no? Build your own home, di ba? So, i-remind ka naman ni Lord o sasabihan ka na ni Lord, sige, okay na. Pwede ka na mag-asawa. Hindi mawawala yun kasi end of the day,
pag-uusapan nyo naman yun ng boyfriend or girlfriend mo in the future. So, yun po. So, ang next po natin, yun. Proverbs 19:14, a man can inherit a house and money from his parents, but only the Lord can give him a sensible wife. Ayun, no? Nangiti yung asawa ko. So, ang sabi ni Lord, di ba nga sa atin, mamanahan ka ng bahay or material things, pero si Lord, ang mabibigay niya lang sa iyo is yung sensible or yung karapat-dapat na maging asawa mo. Amen po ba? Amen. So, wait lang po. Yan. Yan. So, banggitin ko lang ulit. Sabi nga kanina, no? Huwag kang magmadali. Kaya dapat balance lang o inspirasyon lang yung mga sa mga kabataan, yung crush nyo. Huwag yung pagpahirapan nyo naman. Huwag naman yung porket crush nyo, sasagutin nyo na. Kumbaga, make it na maging worth it sila sa yes nyo or sa pagsagot nyo sa kanila. Huwag yung porket crush mo lang sagot. No, kasi end of the day, yun yung mga, sabi nga, di ba, yung mga rush, yun yung mga masasaktan lang kayo, di ba? So, tsaka eros love lang yun. Nauubos after 3 months, pag may bagong transfer na guwapings, crush mo din. So, hindi naman pwedeng maging jowa mo din yun, di ba? So, dapat, kilalanin mo yung partner mo, magiging partner mo. Hindi sapat ang, actually, hindi sapat ang taon eh, isang taon eh. Dapat magsama, maging parang maging part kayo ng buhay niya para mas makilala nyo sila. Kasi maraming nakatago sa likod eh. Kumbaga, makikita mo lang yon pag nag-asawa na kayo. So, ang reminder ni Lord, make sure na lahat, pag nag-asawa ka, kaya mo nang tanggapin lahat sa asawa mo. Ganon din siya. So, kasi pag kinasal na kayo with the blessing of the Lord, wala nang ayawan yun. Di ba? Amen po ba? Amen. So yun po. So, dito naman sa next topic natin is, it's good to learn from your mistakes. It's better to learn from other. It's good to learn from your mistakes, but it's better to learn from other mistakes. Sabi yan ni Warren Buffet ata. So, wag mo nang pangarapin ang pagkakamali ng iba. Di bali nang malamig ang Pasko, ika nga, wag lang malamig na Pasko, broken-hearted ka pa. So, dapat malamig lang kasi hindi ka broken-hearted kasi kasama mo si Lord. Amen po ba? Amen. So, sa larangan ng pagkakaroon ng boyfriend-girlfriend, dapat nasa tamang panahon. Si Alden at Maine nga, ang tagal, di ba? Nag-arena pa bago magkaroon ng tamang panahon. Paano pa sa normal na buhay? Amen po ba? Amen. So isa pa sa example, kila Alden at Maine, si sobrang experience nito eh. Si Teacher Mary, tsaka si Ate Joy. Yan, tanongin nyo, Teacher, kailan may tamang panahon? Sabihin niyan, mag-aaral ka muna. Magtapos ka muna. So, kasi alam nila na yun yung dapat mong gawin. Kumbaga, that's the right thing to do. Hindi naman porket, yan, single sila ngayon is dahil sa work nila or something. It's more of, siguro mas nag-enjoy nila sila ngayon. Siguro mas nag-enjoy sila sa pagsaserve sa church, di ba? Kasi ang love, ibibigayan ni Lord eh. Yeah, si Ruth, dati hindi ko naman alam, hindi naman magkakilala niyan, di ba? So, pero nagkakilala kami. So, ganun si Lord. Yung mga magiging, magiging asawa nyo rin in future, hindi nyo yan kilala, most likely. Pero si Lord ang gagawa ng way para mapagkakilala kayo, and then that's the start of your story na. Amen po ba? Amen. So, yun po. Yun. So, sabi ko nga, di ba kanina, so tanongin nyo si Teacher Joyce at si Teacher Mary kung dapat na kayo magjowa. So, pag sinabi na hindi, hindi. So, kaya kayo, youth, make sure mag-diploma kayo. Tsaka mo pakita kay teacher, Teacher, may diploma na ako. Yun. So, ano sunod na sasagot niyan? Magtrabaho ka muna. Ayan, di ka na naman. So, edi magtatrabaho ka yun. So, ano lang naman yun? More on encouragement for you to have, reminder for you to have
good life in future. Amen po ba? Yan. So, bago mo sundin ang sigaw ng puso mo, sundin mo muna ang sigaw ng nanay at tatay mo. Kasi pag hindi ka nasanay at nag-asawa ka, naku, sabi sa'yo, konting utos lang ng asawa mo, ganyan. So, dapat sanay ka. Ako, nasanay kasi kami nung bata na nauutusan eh. So, kung hindi nyo pa kayang sundin ang nanay at tatay nyo, hindi pa kayo ready mag-asawa. Amen po ba? Kasi yung mga utos ng nanay at tatay na yan, minsan sadya yan eh. They want to test you para ma-build din yung parang, yun nga, yung pagsunod. Kasi pag nag-asawa na kayo, yung pagsunod is more of commitment eh. Hindi naman pwedeng, hindi ka lagi susunod, hindi magiging maganda yung relationship niyo. Amen po ba? Amen. So, reminder na huwag baliwalain si nanay at tatay at hindi kayo magsasawang magpala araw-araw para mapabuti kayo. Amen po ba? Amen. So, ayun po. Iniiwas lang kayo to marry the wrong person. Lalo na yung mga nagmamadali. Isipin nyo, kung hindi niya, importante ito. Kung hindi niya pinaghandaan ang inyong kasal, or engagement, or kung ano man, paano niya pa paghahandaan yung future niyo, di ba? Hindi nga siya baka mamaya kilalanin nyo baka mamaya hindi pa sila magsaing yan. Ikaw palagi magsasaing. So, ganun sa love or sa going into relationship, hindi laging alam mo na lahat or something na ganun. Dapat you need to know them well. Amen po ba? So, ayun. So, kapag iniisip mo na to go in a relationship, dapat hindi mo na isipin kung yung after nyong humiwalay, hindi na kayo magre-rely sa magulang nyo. Tama po ba? Kasi if, example, kinasal na kayo, hindi naman pwedeng dyan pa kayo, hindi naman pwedeng kinasal na kayo, then dadagdag pa kayo sa gastusin or kung ano man meron sa bahay. Di ba nga, one of the version, kapag kinasal kayo, separate yourself from your mother and father. Kasi, you have your own family na You need to build your own family. So, hindi ka pwedeng dito ka. As much as possible, banggit kanina, pag mag-aasawa ka, make sure na kaya mo nang buo ng pamilya at ng sarili mong tahanan. Amen po ba? Hindi bahay tahanan. Home. So, kung hindi nyo pa kayang bumuo ng isang bahay, okay lang yun. Pero kung nag-apartment kayo, okay lang. As long na separated. Kasi, doon nyo mas makikilala yung self nyo Kumbaga, ang sabi ni Lord, nag-commit kayo kay Lord na magsasama kayo for better or for worse, di ba? So, wag nyo nang isama yung magulang nyo doon. Kumbaga, you need to do it from yourself. Amen po ba? And so, sabi nga, di ba, on the day that you get married is also the day that you die. At makaka-relate dito ang mga mag-asawa na puro na lang away at problema. So, mas maigi na lang na, di ba nga minsan nasasabi na mas maigi na lang na mamatay ako kaysa ganyan. So, kaya sa mga nagpapalak na mag-asawa, ingat lang kasi till death na po yan. Wala nang bawian. So, yung I do, I died pa rin po yan. Diyos ko die. So, kaya nga, di ba, pag nag-I-do kayo, saan kayo inaharap? Di ba sa altar, kay Lord? Kasi kapag nag-promise kayo ng I-do doon, wala na. Diyos lang makapaghiwalay sa inyo kasi siya nagpaisa sa inyo. So, kung may ibang taong nandyan para paghiwalayin kayo, wala yon. Siguro physically or mentally lang. Pero spiritually, you are bind together with Christ. Amen po ba? Amen. So, wait lang. Yun. So, balik tayo sa John 10:10, ang ating key verse. A thief is only there to steal and kill and destroy. I, Jesus, came so they can have a real and eternal life, more and better life than they ever dream of. So, brothers and sisters, Jesus came para ikaw at ako ay mabuhay ng sagana, maganda at matagal. Ang sabi diyan, more and better life. So, positive.
sabihin maganda talaga ang buhay na pinangako ni Lord para sa atin. So here's the catch. That is why Satan wants you to get married too young or marry the wrong person para ang buhay mo ay maging miserable or magulo or called impyerno. At para pagsisihan mo kung bakit ka pa nabuhay. Para puro ka regrets sa buhay. So ganun yun yung catch, no? Huwag tayong magmadali. Hindi nga dapat minamadali ang mga bagay-bagay, lalo na ang pakikipagrelasyon or pag-aasawa. Don't marry someone just because you met them at the church. Because church is like hospital. Yung ibang pasyente ayaw magpagamot. Instead, marry someone who met Christ. So, so hindi porket nasa church, sabi nga, di ba? Okay na. You try to still kilalanin mo pa siya na make sure na si Christ talaga yung nasa puso niya at hindi yung, sabi nga is parang sa hospital, no? Parang pasyente lang. Yung in and out lang. Ganun yung sa hospital eh. So, yun po. So, sa 2 Corinthians 6:14-15, ang sabi po dyan, stop forming inappropriate relationships with unbelievers. Can right and wrong be partners? Can light have anything in common with darkness? Can Christ agree with the devil? Can a believer share life in unbeliever? Yan po. Actually, lagi ko naririnig kay Pastor yan pag nag-preach siya regarding sa mga youth, no? So, lagi ko rin tinatanim sa sa isip ko pag nag-preach si Pastor, no? So, actually, totoo yan. This one is based on my own experience, no? Dahil dati hindi naman ako Christian and kasi 'di ba, bago kayo ikasal or if gusto mo na talaga yung tao, you need to kailangan yung magkasundo on most of the things. So, isa na sa napagkasunduan namin ni Ruth data is kailangan mag-church ako. So nag-try ako. Actually, nag-try din siya. And then nag-try din ako. Then mas nakita ko pa yung gaano kalawak ang Christian. So hindi siya based sa church. I mean, hindi siya based sa kung anong church ang pinag-a-attendan mo. So na Christian church, and hindi rin based sa pastor. So ganun po yan, hindi porket iba yung pastor, hindi ka na magsisimba or hihintay mo yung pastor na yun. So kung yung pastor na yun, lumipat na ng ibang lugar, lilipat ka rin ng lugar. Hindi. So ang kailangan mong matutunan yung pinipreach ng pastor. Amen po ba? So yun, yung balik tayo kanina. So I make a right decision. And ang sabi nga, di ba, you cannot have a relationship with unbeliever. So, yun nga, bago kami kasal, kung hindi kami magkakasundo sa religion, edi, wala nang chance para mag-isa kayo kasi hindi kayo nagkakasundo eh. Di ba? As much as possible, magkasundo kayo parehas. So, hindi pwedeng hati. Hindi pwedeng ganito, tas ganito. So, ano yun? First and second Sunday sa church, tapos third and fourth sa ibang religion. Hindi ganon. Dapat you are one sa lahat ng decision nyo. So, isa na doon ay yung pagpapakasal. So, ang sabi dito, stop forming inappropriate relationship with unbelievers. Ang sabi din dyan, can a believer share life with unbeliever? So, I think you get the point naman kung ano yung sinasabi ni Lord. So, you need to be both believer of Christ. Hindi yung atin lang ng church, ha? Make sure na you are one of the key persons sa church kasi you both believe in Christ. Amen po ba? Amen. So, ang totoo, masarap mabuhay kapag madami kang pera. Amen po ba? Gamit. Amen? Pagkain. Amen? At may nagmamahal sa iyo. Tama po ba? Pero kapag kabaliktaran nito, parang ayaw mo nang mabuhay, di ba? Amen po ba? Siyempre, kung ano ba kabaliktaran nung kanina, mayaman, mahirap, di ba? So, yung iba, hindi talaga pipiliin mabuhay ng mahirap. So, tonight, ang ikalawang Greek word na nais kong matandaan ninyo, bukod sa sotso and agape, ay zoe. Dahil ang ibig sabihin nito ay God's life or eternal life. So, sabi nga, di ba, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life or
Zoe. Ang regalo ng Diyos na Zoe ay eternal life or buhay na walang hanggan. At akala kasi ng marami, ang buhay na walang hanggan, makukuha mo lang kapag patay ka na. Mali po yun. Kaya tuloy, sabi ng iba, tsaka na ako lalapit kay Jesus pag malapit na akong mamatay. Mali po yun. Dapat hanggat bata ka, lumapit ka na kay Jesus para ma-experience mo yung buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So, brothers and sisters, pwede mo nang i-secure ang buhay ng walang hanggan kahit buhay ka pa. Paano? Sabi ng verse, believe in Jesus at bibigyan ka niya ng napakagandang regalo. Amen po ba? Question, nakatanggap na po ba kayo ng regalo? Kahit anong regalo kahit anong regalo. Ano po ang pakiramdam? Masaya. So, God sent His Son Jesus into the world to atone for our sins so as to give back His Zoe life or eternal life to man. Hindi ka bibigyan ng Diyos na bagay na meron ka na. Ang ibibigay niya, yung wala ka. So, question, are you thankful sa regalo ng Diyos sa'yo? Amen. So Zoe, no? Zoe, eternal life, ang bigay sa atin ni Lord. So, gift in its purest form is something we did not earn, but freely given. Kaya nga siya gift, no? Regalo. Regalo siya, hindi siya niregaluhan mo tapos pagpapayarin ka. Hindi. Regalo siya. Isabihin, libre. So, ito ang bigay ng Diyos sa atin. Regalo or gift na hindi mo na pinaghihirapan. Ito po ay libre. So, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Through Christ Jesus our Lord. So, napakagandang regalo po, no? Buhay na walang hanggan, na libre. Isipin mo, buhay na walang hanggan, tapos libre pa, di ba? Yung mabuhay ka nga lang araw-araw, parang kailangan mo lagi ng maraming pera. Pero si Lord, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, basta kasama mo siya, at yun ay libre pang ibibigay sa iyo. Amen po ba? Amen. Yun. Hebrew 9:12, once for all the time, He, Jesus, took blood into that most holy place, but not the blood of goats and calves. He took His own blood, and with it, He secured our salvation forever. So, life yung binabanggit dyan, or Zoe, is God's gift to man. What we do with it is our gift to God. So, kung si Lord binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, so dapat, ang balik nating regalo kay Lord is yung makapagtataas sa kanyang kaharian or kanyang pangalan. Amen po ba? So, the moment na tinanggap mo ang Zoe or eternal life, ito ay pag-aari mo na. At isa sa kasiyahan ng nagbigay ng regalo ay yung napasiya niya ang binigyan at nakikita mong ginagamit niya ng maayos at thankful ang mga tao na to. Yun yung masarap regaluhan. So, tama naman po, no? So, kung may tao kayong binigyan ng regalo at nakita mong ginagamit niya, ang sarap sa pakiramdam kasi feeling mo, natulungan mo siya sa mga bagay na tingin mo na tingin niya, hindi pa niya siguro makuha or wala siyang enough financials bago makuha yon. Pero since binigay mo siya, parang ang sarap, kung ako man bibigyan, di ba? Parang ang sarap gamitin din na binigyan niya sa akin to ng libre. Amen po ba? Amen. Kaya nga kung natanggap nyo ang, Yon. Kaya kung natanggap nyo, nung last Pasko pa, ilabas mo na yan. So kung may mga tinatago pa kayong mga regalo last year, ilabas nyo na o gamitin nyo na. Kasi parang buhay yan eh. Gamitin mo ang buhay na yan para sa Diyos. Maglingkod ka sa Diyos, huwag kang matakot. So, ang sinasabi lang po dito, di ba binigay sa atin ni Lord yung buhay na to? So, gamitin natin according to His will. Amen po ba? Hindi yung kung saan natin gagamitin. Mag-iinom tayo, magbibisyo tayo. Hindi, kasi nga, di ba, we are created in the image and likeness of God. So, dapat, ganun din natin gamitin yung buhay na meron tayo. Amen po ba? Amen. So, yun. Huwag kang matakot dahil may tatlong kinakatakutan ang isang tao. One is fear of poverty or tanong, takot ka bang maghirap o magutom? Sino takot? Yan. Buti. Kasi di ba nga, favorite ni Ate Shane to eh. If you worry, don't pray. If you pray, don't worry. Kasi you are blessed. Wag nyo masyadong
i-worry yung para bukas. Si Lord na bahala doon. Ang intindi mo lang is yung ngayon. Amen po ba? Amen. So, sabi po sa Luke 12:22 to 23, then Jesus said to the disciples, "And so I tell you not to worry about the food you need to stay alive, or about the clothes you need for your body. Life, or Zoe, is much more important than food, and the body much more important than the clothes." Kaunti lang po ang nakakita nito kasi marami ang takot na maghirap. Ito ang dahilan kung bakit inuuna ng iba ang trabaho. Negosyo sa araw ng linggo, imbes na lumapit sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Amen po ba? So nabanggit ko kanina, no? Yung mga mayayaman, no? Baka minsan nakakaligtaan nila, sobrang yaman nila, yung linggo, normal day na lang sa kanila. So ganun po yun. So dapat, yung buhay na walang hanggan, kay Lord lang natin makukuha yan. So make sure na we give back to the Lord, we strengthen our faith to the Lord. Kasi kung hindi, mabilis mawawala yan. Umaga, parang ano yun sa loto, di ba? Pag nanalo ka, after siguro 3 years, ubus na yun. Kasi, kuwari mo, hindi ka ganun ka yaman, no? Binigyan ka ng 100M. Siyempre, ikaw, hindi mo kayang i-manage yun kung bibigay sa'yo ng isang bagsakan. So, mag-end up nun, hindi mo siya magagamit in a proper way. Pero si Lord, binibless ka niya unti-unti. Kasi hinuhubog ka rin niya on, pag dumating yung time na sobrang dami mo na, hindi mo rin siya makalimutan. Kumbaga, i-make sure din natin na when we have blessings, di ba nasa verse nga no, sa Malakay, yung tithes, no? So kapag na-bless ka, make sure na makapagbalik ka kay Lord. Sinabi rin doon na 10%. So, clear yung utos ni Lord na meron tayong dapat magbalik tayo sa kanila upang maranasan natin yung Zoe or yung eternal life. Amen po ba? Amen. So ano pa yung pangalawang kinakatakutan or worry is fear of sickness. So remember, sotso, save, heal, delivered. God is a healing God, and Jesus is our great physician, or Jehovah Rapha. Takot ka bang magkasakit? Hindi. Hindi ko sinabing abusuin mo ang sarili mo, kundi kahit dapuan ka man ng sakit, pagpatuloy ka pa rin sa paglilingkod kay Lord. Ito, nung nabasa ko to, naisip ko agad yung nangyari sa akin last time, no? Yung na-injured yung tuhod ko. Kasi di ba ang sabi dito, magpatuloy ka sa paglilingkod kay Lord. So, naisip ko ka rin, kasi kahit mahirap, ang sakit ng tuhod ko. Pero hindi naman tuhod yung pinang-base ko, di ba? So, kahit paano, kahit nakaupo ako, nagbe-base ako. So, hindi rin naman tuhod yung ginagamit ko sa pagta-type, pag nagmumultimedia. So, kahit masakit, nagmumultimedia pa rin. So, ang ibig ko lang naman pong sabihin, hindi reason yung, yun nga, mababaw, di ba? Is kapag umulan, hindi ka na-attend. Di ba? Hindi ganun ang pagsaserve kay Lord. Si Lord, pag pinagsaserve mo, dapat 100%. Sa work ka, 100% ka. Dapat nga kay Lord, 101 tayo. Amen po ba? Amen. So, ganun po, no? So, fear of sickness, huwag kayong matakot. Kasi nung na-injured ako, binigyan ako options may ituturok sa akin na liquid for fast healing, or may i-extract sa akin, extra liquid or fluid sa for fast healing din. Tapos ang sabi, worst case nga is operahan. So, inalis ko na sa isip ko yon. And, tas binanggit nga namin, Doc, hindi ba pwedeng lang, yung normal healing lang. So, sabi ni Doc, pwede, yung normal healing, pero matagal. So, syempre, as much as possible, ayokong munang may gawin sa katawan ko kasi dinesign ni Lord yan na kakayanin mo, di ba? So, medyo tumagal yung healing, pero at least, nag-heal. Tulad ngayon, nakakatayo na ako ng ilang oras. So, kumbaga, huwag kayong matakot sa mga sakit. Kumbaga, lahat naman yan, pag nangyari sa inyo, ang kailangan nyo lang naman is mag-pray kay Lord. Pwede kayong magpagamot. Pwede kayong magkaroon ng medical assistance, pero hindi dapat matapos doon. Dapat mag-pray pa rin kayo para ma-fully healed kayo. Amen po ba? Amen. So, sabi nga sa Luke 8:40-48,
A woman who had been bleeding for 12 years. Diba? Naubos na niya ang lahat ng kanyang pera at kayamanan. Ubos na ang savings para lang makita ng kaunting ginhawa o kagalingan, pero walang doktor o tao ang makapagpagaling sa kanya. Only a divine God can give what she needs. At nung nagkaroon siya ng chance na ma-meet si Jesus, kasi pupunta siya sa bayan ng Galilee, kahit madayaming tao, kahit siksikan, pinilit pa rin niya yung sarili niya na mapalapit kay Jesus at hindi siya napagilan. So, she pushed through the crowd and for 12 years na inalipin siya ng sakit na ito, doon lang niya naranasan ang sarap ng mabuhay. So, sabi sa Luke 8:48, Jesus said to her, "My daughter, your faith has made you well. Go in peace." So, anong napansin nyo? Hindi pera or connection or status ng buhay ang magpapagaling sa inyo, kundi ang faith at paniniwala mo kay Jesus. Amen po ba? Amen. So, ang nangyayari sa babaeng ito ay mangyayari din sa inyo ngayong gabi. If you can get your healing tonight, amen, because meron tayong anointing of oil for the sick. If you are not healed, the problem is never with God. Check your faith. And si Jesus He is the greatest physician you can have. He can heal all sickness and disease. Ano yung doon? Parang pinaka-importante. Walang bayad. Di ba? So, hindi mo kailangan gumastos ng milyon, hindi mo kailangan maging mayaman para magamot yung sakit mo. Ang kailangan mo lang, magdasal ka kay Lord, believe in Him, strengthen your faith, and unti-unti, pagagalingin ka ni Lord. Amen po ba? Amen. So, lastly, number 3, fear of death. Pinakamatindi ito, pero nasolve ni God. Ang tanong, takot ka bang mamatay? Hindi tayo nag-aamon ng kamatayan, pero ang tinatanong ay, handa ka ba? Sabi ng Psalmista, Psalms 1:18-17, I will not die, but live, and will proclaim what the Lord has done. So ulitin ko I will not die, but live, and will proclaim what the Lord has done. Buti na lang, hindi pinakinggan ni Lord ang lahat ng ating mga panalangin. Kasi minsan, nasasabi natin, Lord, kunin mo na ako. Sa halip, dapat lagi nating sinasabi ay, I will not die. Yan. Wait lang po. Okay. So, I will not die. Wait lang po. Wala. Number 10. So sabi po sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. So buhay na ni Kristo at ito'y pakinabang. Kasi langit ang punta mo. May eternal life tayo kay Lord, yun Zoe. Kung kaya mo itong sabihin, may eternal life ka na. So always celebrate life. Amen po ba? Yan. So, lagi niyong i-celebrate or pasalamatan si Lord na every time na nagigising kayo na sa umaga, always thank Lord kasi di ba yung iba, hindi natin alam, hindi na pala siya magigising the next day. Amen po ba? So tayo, every time, hindi pray, kahit sabihin mo lang pagdilat mo, thank you Lord. Kasi binigyan niyo ulit kami ng buhay na with a quality of life from the Lord. Amen po ba? So, yan. Always celebrate life. Jesus loves you. He died that you may live. Question, what is the solution sa tatlong mga worries na binanggit natin? Poverty, sickness, and death. Ano yung solution? Eternal life in Jesus. At nais ng Diyos na magkaroon ka nito. So, last verse na po tayo. John 1:12. But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God.
So, binabanggit dito na the moment na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, or tinanggap mo siya bilang Lord and Savior, kailangan pareha sa Lord and Savior, ikaw ay binigyan ng right, karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Ang Zoe life ay hindi nabibili. Ito ay ibinibigay ni God ng libre kay Jesucristo at kailangan mo siyang tanggapin para mapasa iyo. Then mag-manifest ito sa iyong buhay. So, kung meron man kayong, di ba pag may birthday, nag-wish ka, no? I think mas magandang ugaliin natin, no? I-manifest nyo yung gusto nyong mangyari sa buhay nyo. Manifest means hindi lang sa pag-blow ng candle, samahan nyo ng dasal yung mga wishes nyo. Kasi it's a form of manifesting, no? If you want something, you wish it, pero you manifest it with prayers to God. Amen po ba? Amen. So, yun. Question. Nais mo bang sumagana? Nais nyo po bang gumaling? At nais nyo po bang mabuhay forever? Amen. So, kung nais po natin yan, we need to believe and accept Jesus. So, yun po. May natutunan po ba tayo? Amen. So, kung may natutunan po tayo, pwede po ba tayong tumayo at sabayan niyo po ako sa prayer of salvation? So, let us pray po. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapadama mo ng iyong wagas na pag-ibig sa akin. Maraming salamat po sa pagkapatawad mo sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako ay malaya na sa tali ng kahirapan, sakit at karamdaman, at kamatayan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Ikaw ay namatay para sa akin at muling nabuhay para tubusin ako sa aking kasalanan. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan, sa pag-asa, at sa pagmamahal na binigay mo sa akin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you po. Amen. Na-bless po ba ang lahat? Amen. Marami kaming pag-uusapan mamaya. Joke. Amen po. Nakuha na po ba natin ang ating sobre? Excited na po ba tayo sa ating pagbibigay? Amen. Tinanggap na po ba natin ang ating gift ngayong gabi? Ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Inalok ni Lord ng libre, hindi pa ba natin kukunin, 'di ba? Yung iba nga binabayaran natin para makuha natin eh. Ito libre. Ang gusto ng Panginoon tanggapin mo lamang. Amen? Amen. Dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Hallelujah. Gusto ko lang po i-share tong life verse ko since talaga nung bata pa kami. Sabi, yun nga is, kilala natin to. Kasi ito talaga yung, ito yung nagbi-build o nagpapaalala sa'yo na si Lord may magandang plano sa buhay mo. Amen? Amen. Sabi niya, di ba, sa Jeremiah 29:11, For I know the plans what I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Di ba? Amen, di ba? Yun yung plano ni Lord. So, ngayong gabi, gusto ko lang, onti lang din po, i-share ko lang. Kanina, while going kami dito sa church, biglang nag-remind sa akin yung nung buhay namin nung pagkabata.
pumunta po kasi kami sa Jollibee. So, binilan lang namin si Ashana. Tapos, may na-encounter po ako na student. Yung mga, yung usually kasi mga naka-white doon, yun yung mga training kasi na-experience ko yun. So, parang niremind sa akin ni Lord na, actually, ang haba ng pila, medyo yung bata. Tapos, niremind sa akin ni Lord na, dumating din ako sa part na ganon, sa point na ganon, na nagtrabaho din ako. Nisip ko, estudyante to na training, baka nag-aaral, di ba? So, imbis na mainip ako or mainis dahil ang tagal, nisip ko, sige, okay lang yan. Huwag mong bilisan. Okay lang. Yung parang naiintindihan ko siya kung bakit matagal siya mag-type. Parang in-explain sa akin ni Lord na yan yung buhay na dati meron ka. Tapos ngayon, di ba? Ito na yung buhay na binigay ni Lord sa atin. Alam ni Lord yung plano niya sa atin. Dumaan tayo sa hirap, di ba dati? Naalala ko, 5:30, kailangan gigising ka para pumasok ka doon magtrabaho. Tapos sa hapon, papasok ka sa school naman. Yun yung plano, yun yung buhay mo dati. Pero look at you now, di ba? Tingnan mo yung buhay natin ngayon. Malayo na tayo sa dati nating buhay. Kasi pinanghawakan mo o sinunod mo si Lord. Sumunod ka sa kung ano yung plano ni Lord sa'yo. Maganda yung plano ni Lord sa buhay natin. Basta huwag lang tayong tataliwas. Huwag tayong kakalimot sa Kanya. Kung ano meron ka ngayon, ibigay mo ulit. Ibigay mo yan kay Lord. Diba? Yun yung niremind sa akin. Natatawa ako sa sarili ko. Sabi ko, Lord, yung bigla na lang ako nag-reminisce na napakabuti talaga ni Lord. Sobra. Sobra kasi hindi mo maiisip, hindi mo mai-imagine na napakahirap ng buhay before talaga. Tapos ngayon, look at you, di ba? Bumibili ka na lang, yung dating pinagtatrabahuan mo, di ba? Yun yung pangako ni Lord sa'yo na bigyan ka ng puno, meron kang pag-asa. Kahit na hindi mo maintindihan yung season mo ngayon, pero darating yung time, ipapaalam niya ni Lord na kailangan mo muna talagang mahirapan bago ka dumating sa point na, eto na yung blessing, anak. Huwag ka lang tataliwas, huwag kang maliligaw. Sumunod ka sa plano ko. Yun yung gusto ni Lord, di ba? Hindi niya yun ginagawa para saktan ka, kundi para itaguyod tayo. Amen? May future siya na ihanda para sa'yo. Para hindi ka makampante na nandyan si Lord. Pero ikaw, taliwas naman yung ginagawa mo. Hindi ganon. Magpatuloy ka. Magpatuloy tayong lahat na kahit na nakakaramdam tayo ng pagsubok ngayon, still, dapat lagi tayong kumapit sa Panginoon. Amen? Lagi natin panghawakan yung sinabi ni Lord na He will prosper us. We will not harm us. Diba? Lagi tayong poprotektahan. Lagi niya ipoprovide yung pangangailangan natin. Lagi nga tayong pinipili ni Lord Amen? Kaya dapat piliin din natin siya. Wednesdays, Sundays, 2 days lang sa isang linggo, ibigay na natin kay Lord. Yung 2 days na yun, hindi na kabawasan sa atin di ba? Bagkus, dagdag sa buhay natin. Para, yung parang ma-recharge, di ba? Iba yung buhay na walang church, promise. Kasi, napakahirap, parang ang tagal-tagal ng week. Parang nakakapagod, sobra. Pag nag-Wednesday ka, nag-Sundays ka, mare-recharge ka di ba? Amen? Pero wag rin natin kalimutan yung para kay Lord. Amen? Binigyan ka ng lakas, bigyan mo rin si Lord. Amen? Amen po. So, salamat sa buhay ng bawat isa na nandito. So, patuloy tayo na magbigay sa ating Panginoon. Amen? Amen. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa second day ng simbang gabi namin. Salamat sa buhay ng bawat isa na nandito, nakinig at tinanggap ang buhay na walang hanggan na galing sa inyo. Lord, tinataas po namin, Panginoon, ang aming mga kaloob, ang aming grace giving, Panginoon. Lord, gamitin mo po ito, Panginoon, para ikalalago at ikagaganda ng iyong bahay-sambahan. Salamat po sa buhay ng bawat isa na patuloy na pinipili na ibigay ang para sa inyo, Lord. Salamat, Lord, dahil kahit nakakaranas kami ng paghihirap, ng pagsubok, still,
nandito ka, kasama ka namin, Panginoon. Pinipili ka namin, Panginoon, sa araw-araw. Hayaan mo, Lord, na ibigay namin ito na may pagsunod sa inyo at may bukal sa puso. At masaya kami na nagbibigay sa inyo, lalong-lalo na sa gawain mo, Lord God. Salamat, Lord. Ibalik mo po sa kanila ito ng siksik, liglig at umaapaw. Itong mga kaloob na to, Lord God, alam namin na marami pa pong dapat bayaran sa church, pero still, you will provide all our needs according to your riches and glory through Christ Jesus, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mayaman sa pagpapala, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mayaman sa pagmamahal. Salamat sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa amin, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil pinipili mo kami araw-araw kahit hindi namin deserve ito, Panginoon. Salamat po, Lord God. Ito pong amin samodalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay magbigay. Thank you for your generosity and faithful giving to the Lord. Stay super blessed. Stay Macarius in Christ. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like sa ating YouTube channel, The Pastor Teacher TS. Thank you for watching. Stay super blessed and stay Macarius!